Si Ms. Liza Buscaino Redulla. Siya po ang Pangulo ng United Transportation Coalition Philippines Incorporated. Magandang umaga po Ma'am Liza, bagamat alam po namin na kayo po ay abala sa araw na ito. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa. Good morning! Good morning po, Sir Sander. Opo, ayan. Opo. Maraming pong salamat ulit for the opportunity. Kami po, it's our pleasure always. Opo. Kahapon po nagkaroon po ng pagdinig sa Kongreso. Ano po ang nilalaman nito at ano po yung inyong naging bahagi? Yung tungkol po dun sa excise tax po ito, no? Opo, opo. Yung sa pagdinig. Tama, opo. So nasa pangalawang step na po tayo, no? Hopefully yung inasam natin na emergency powers ni Pangulong Marcos, mapabilis po talaga sana, just like in any emergency case po, no? Kasi alam naman po natin na patuloy po yung pagtaas, no, ng presyo ng mga gasolina. So siguro isa-isahin ko na rin po para mapabilis tayo. Opo, sige na. Yung una nating pag-uusap, malino naman po yung apat na aming kahilingan, ano. So unahin natin po yung sa fare increase. Sa ngayon po, ito wala pa po tayong konkretong balita tungkol dito, pero nagkaroon po ng pahayag si Attorney Vigor, no, ng LTFRB na magkakaroon po ng mga provisional increase na ilalabas ang kanyang opisina. Pero ito medyo malabo pa po ito. Pero I'm sure na trabaho na po nila ito. No? Number 2 is the fuel subsidy na kami po ay masaya na finally po maipamigay na to simula next week, no? Umpisahan po natin sa mga tricycle drivers natin na tapos isusunod ang mga jeepney, kasama na po ang TNVS. Pero ang hindi pa po natin nasisiguro dito ay yung ating mga motorcycle taxis at yung mga delivery po, no? Hindi pa sigurado? Na karapat dapat. Hindi pa sure, medyo confirm lang po, no? Pero dapat kasi kung ika-categorize po na ride-hailing po, kasama po sana sila dito. Which ikagagalak po namin kung makakasama po sila. Dahil alam naman po natin yung hirap din ng trabaho nila sa araw-araw, no? Pero meron po kaming isang concern lang dito, no, sa fuel subsidy. Yes, ma'am. Kasi nasabi ko po ito noon. Yung listahan po kasi baka doon tayo magka-problema, no? Nasabi naman po na i-distribute ito sa pamamagitan ng ating mga LGUs, no? Yung mga DSWD ng LGUs natin. Pero manggagaling po kasi ang listahan sa LTFRB. Kailangan lang po natin sigurong repasuhin yung ating listahan dahil hindi po siya updated Huli po kasi tayong nagbigay ng, although continuous po yan, no? Yung mga may hawak ng land bank na ATM, continuous naman po yan. Pero ang sinasabi po namin is hindi na po na-update ang listahan magmula nung pandemic na syempre continuous naman po yung pagbibigay nila ng prangkisa. So dapat po na-update siya para po mabigyan lahat ng karapat-dapat na magkaroon talaga niyan, no? So, yun lang po ang hiling namin tungkol dito sa fuel subsidy na to. Huwag po sanang mangyari na yung mga karapat-dapat ay hindi mabibigyan at yung mga hindi karapat-dapat pa ang makakakuha. No? So, sana po maging maingat. Opo, Ma'am Liza, papaano ho ba ma-update yung listahan na yon? LTFRB naman po makakagawa niyan dahil sa kanila naman po nag-a-apply ng prangkisa lahat, no? So sila po talaga ang makakagawa niyan. Opo. Kaya sana po maging maayos po yung ating listahan. Opo, nabanggit niyo ho na parang malabo pa sa ngayon yung taas presyo sa pamasahe. Magkano ho ba yung hinihiling po ng inyong grupo for the jeepney tsaka yung bus and TNVS? Yung sa TNVS po, no, gusto ko lang pong igalang yung sa jeepney at sa bus po kasi may sarili-sarili po silang tagapagsalita, no? Kaya sasabihin ko lang po yung sa TNVS muna, no? Sa TNVS kasi yung pending natin since 2 years ago is nasa 20 pesos per ano po yun? Per 5 kilometer. Base fare increase. Hindi po. Base fare po kasi may base fare po kami. Sa sedan po is 45 pesos. So magiging 65 pesos po siya. Sa 6-seater naman po from 65 pesos
magiging 85 pesos po siya. Pero wag po sanang mabahala yung ating mga commuters. Hindi po ito nangangahulugan na for every trip na ibobook ninyo magtataas outright nung sinasabi kong amount na 20 pesos. Hindi po ganun yun. It's just so happen na ang computation po ng pamasahe ng TNVS ay very dynamic, no? Hindi po siya straightforward na 1 plus 1 equals 2. Kaya hindi ko rin po siya wala po ako sa posisyon para i-discuss yung technicalities no sa computation ng ano. Pero magtiwala po kayo na kami po ay guided ng ating regulators sa pagpapatupad nito mga pamasahe. Kaya nga po hindi kami basta-basta makapagpataas. At kung mapagbigyan po yung 20 pesos na hinihiling namin, which is historically po, no, kung magpa-file, yung unang final namin na 20 pesos din, noong 2023, ang nag-grant lang po dyan is 5 pesos. No? So, itong pending namin ngayon na 20 pesos ulit, hindi naman din po namin inaasahan na ibibigay ng buo yan. No? So, wag po sanang mabahala yung ating mga mananakay. Ito lang po, base lang po sa computation para lang po mabalanse yung trabaho at kita ng mga drivers natin. Para lang po makapag-uwi ng dissenting kita, pero kasama naman po lagi sa equation ng ating mga commuters. Hindi po mapagsasamantalahan ng ating mga commuters. Ma'am Liza, yun ho bang base fare mga hanggang ilang kilometro yun bago madagdagan? Again po, no? Ang hirap i-compute. Opo kasi siguro yung mga TNCs po on a separate session, kung kasi tanong din po sa akin yan sa ibang sa mga hearing. interviews, no? Pero wala po kasi ako sa posisyon para mag-discuss niyan, no? Kaya ayoko rin pong magkamali kasi that's very technical po. So pamanhin po sa lahat, akala yung iba po siguro nadidismaya na bakit hindi ko masagot yung mga tanong, no? Pero it's very technical po kasi. Kaya kung gusto po natin sana ng mas tama at mas konkretong sagot, siguro yung mga TNCs po ang pwede natin tanongin tungkol dyan. Ang masasabi ko lang po is kung yung mga actual na nakukuha naming pamasahe, dahil marami pong akusasyon na napakataas daw po nung pamasahe ng mga TNVS, no? Sa totoo lang po, hindi naman po kami mananawagan na paulit-ulit na ganito kung sapat naman po yung kinikita. Lalo ngayon na mataas nga yung ano, pero napakababa po ng pamasahe, dagdag pa dyan yung mataas na komisyon din. So marami rin po kami talagang challenges dito Kaya patuloy po kami nananawagan. Well, aminin naman po natin, kapag sumakay ka naman talaga ng mga TNC, yung convenience po ba ma'am, di ba na ikaw ay nakaupo, Opo. may sarili kang driver, Opo. at kung ang binook mo naman ay yung ride-hailing ng mga motorsiklo, mabilis ka namang makakarating din. Papabilis po. Yes, Opo. correct. Yun na po yun. May premium po May convenience, may premium. Kaya nararapat lang naman po sana. Hindi naman po. Kaya naman po tayong target market, no? Correct. Ang importante dito is mapagsilihan po natin lahat ng antas ng buhay, no? So, medyo nasasaktan po kami pag sinasabing napakataas. Pero inaayos naman po namin yung serbisyo namin. Tinatapatan naman po namin yung halaga ng ibinabayad po. Pero hindi po sa kalabisan talaga. Patuloy ko pong ipagtatanggol yan, no? Hindi dahil sa sama ko sa nila. Pero ito po talaga yung nangyayari. At gusto ko rin po sanang balansehin lang din lahat na magandang kita para sa mga driver, sapat at magandang kita. At the same time, affordable na convenience para sa ating mga commuters. Opo, kayo po ay dadalo pa rin dun sa mga susunod pang pagdinig ng Kongreso? Kayo po ba inimbitahan ulit? Definitely po, no, kung may invitation, lagi naman po akong pumupunta po, no, kasi every opportunity po mahalaga po sa amin yan para marinig ang boses ng mga PUV drivers po. Opo, at bilang panghuli na lamang po, baka meron po kayong mensahe sa DSWD at sa atin pong pamahalaan, DOE,
kung nakikinig po yung kanilang mga media relations officers po ngayon sa ating panayam. Of course, ng mga nakaraang araw tayo po ay nananawagan. Ngayon, gusto na po nating magpasalamat dahil although hindi pa po full implementation lahat, pero at least meron na pong mga nasimulan at nakikita natin na kumikilos na ang tauhan ng ating mga gobyerno. And at the same time, nararamdaman na po natin na nagkakaroon na ng linaw yung ating mga panawagan. Pero generally, syempre ang aking panawagan po is sana maprotektahan ang mamamayang Pilipino sa kabuuan, no? Hindi lang ang ating mga PUV drivers, even po yung mga ordinary citizens natin, dahil apektado naman po tayong lahat, no? Kasi hindi lang naman matatapos sa pagtataas ng gasolina itong mga problema natin ngayon. Sunod-sunod na pong magtataas lahat ng mga consumer goods natin, no? Kaya lahat po tayo ay magdudusa talaga sa mga susunod na. Hindi natin alam kung hanggang kailan, no? Pero hindi natin to laban, hindi natin to gera, pero alam natin na direkta tayong tinatamaan. Kaya sana continuous po ang proteksyon ng ating gobyerno sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo sa laging opportunity na binibigay ninyo para marinig po kami. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa ating panaya, Ma'am Liza Redulla, at pasabi na lang po sa inyong mga miyembro na tututukan po namin itong usaping ito, Ma'am. Opo. Marami pong salamat. Tuwan-tuwa po sila sa ginagawa niyo pagtutok sa amin. Thank you so much po, sir. Maraming salamat po kay Ma'am Liza Buscaino Redulla. Siya po ang Pangulo ng United Transportation Coalition Philippines Incorporated.